tinanggihan ni Anthony Catonying Taberna na maging pinuno ng Presidential Communications Office o PCO. Ako daw ay bayaran ni BBM. Tapos sila, alam nila yung gano'n. Ako hindi ko alam. Na gano'n ang nangyayari. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw po. Ngayon ay linggo. Tatalakayin natin yung tungkol sa PCO, Presidential Communication Office. Kasi napapabalita ngayon na ang gustong maging chairman, secretary sa PCO, ang gusto nilang maging, ang nababalita nababalita lang, ay kukunin ng administrasyon, gustong kunin ng administrasyon Marcos ang Catonying Anthony Taberna. Alam po natin na si Catonying ay talagang walang preno pag nagsalita yan. Pag nambatikos sa kanino mang tao, gusto niya batikusin, ay talagang sinasabi niya, bakit hindi niyo ito ginagawa ng paraan? Tahasan kong sinasabi, anya, na ang mayroon akong napanood na video niya. Na sinabi niya na tahasan niyang sinabi na yung gobyerno ngayon ay pinakakurap. Tapos may mga nagsasabi naman ngayon na pakawala daw siya ng gobyerno. Trolls, anti-Duterte daw. Catonying. Kasi siguro nakikita nila madalas niyang kausap ang presidente Bongbong Marcos sa kanyang mga vlog. Yun ngang kumalat na video na one-on-one sila, nag-one-on-one, yung natanong niya kung bukal pa sa kanyang puso na magpatawad sa mga Duterte. Katunayan yun na talagang malapit siya sa presidente. At noon pa man ay talagang malapit na siya kay Bongbong Marcos, ang ating presidente. Panuorin po natin ito kasi may nagsasabi, unahin natin bago tayo pumunta doon sa sinasabi nila na magiging secretary sa PCO, Presidential Communication Office. Balikan natin nung nagdaan. Kasi may mga nagsasabi na siya daw ay pakawala, trolls, panit daw siya sa gobyerno, sa Marcos. Ito, panoorin po natin kung ano ba. Kasi in-interview niya in-interview niya muli si Mr. President. Kung totoo ba na siya ay pakawala, ano ang masasabi ng President Bongbong Marcos tungkol sa issue na yan? Maraming nagsasalita, maraming duda sa kanya, kay Catonying. Mabuti, panuorin po natin. Siya ay perspective lang. Kasi may mga nagsasabi sa akin na ako daw ay bayaran ni BBM. Tapos, yun daw nagkikikar sa mga event nyo. Ako? Oo, nagulat nga ako doon. Sabi, grabe naman sa mga tao. Kaya na nga magsabi. Buti sila, alam nila yung gano'n. Ako hindi ko alam. Na gano'n ang nangyayari. Buti pa sila, alam nila, sabi ni President Bongbong Marcos, buti pa sila, alam nila. Ako hindi ko alam. Tuloy natin. Kasi mga sinungaling itong mga nagpapakalat ng mga fake news na bayaran di umano si Catonying, bayaran ng administrasyon, pakawala, trolls di umano. Ang linaw. Ituloy na nga natin. Binabayaran niyo pala ako, hindi ko alam. Nakakatawang tao ko minsan, hindi ko maintindihan sa nakukuha nito mga istorya nito. Siguro, ewan ko lang, para siguro may maikwento lang, may masabi lang. Ayun, para lang may maisabi, para lang may maikwento. Hindi nga alam ng president. Naku naman, ikaw content creator ka, ganyan ang influencer ka.
content creator, influencer, tapos fake news ka naman. Wala kang batayan na pakawala si Bongbong, pakawala ni Bongbong Marcos si Anthony Taberna na anti-Duterte di umano siya. Umayos kayo, mga fake news kayo. O ito, ituloy natin. Hanggang doon sa, ito, ang video ito ay pati yung pagpuri niya kay Vice President. Pinuri niya. Ito, pinuri ni Bongbong Marcos. Kasi hindi niya pwedeng pangunahan kasi may sariling isipan yan. Kaya yung mga nagpapakalat dyan ng mga fake news, mag-iingat kayo. Pinag-aaralan na ng batas ngayon kung paano kayo kakasuhan, pati yung Meta. Pinupuntir nila yung Meta kasi sa Facebook ang dami na ito, ituloy natin. Ang daming dyan ang daming fake news sa Facebook. Yung Meta ang may-ari dyan Ituloy natin itong interview ni Katonying kay President Bongbong Marcos. Minsan ganyan lang nangyayari sa nakikita ko eh. Kaya po ba siya nag-vice president dahil kayo po ba ang minanipulate niyo po ba siya para tumakbo ng vice president imbis na presidente? Hindi, ayaw niya talaga tumakbo ng presidente. Pero, alam mo, natatawa nga ako yung mga nagsasabing ganyan. Dahil kung kilala mo si Linday, hindi mo kayang i-manipulate yung tao ito. Nalalapak na siya. Hindi, ano siya, masyado siyang, very forthright, at saka maayos ang kausap. At hindi mo, yung mga pag-intimidate, ganun, hindi mo siya makukuha sa ganun. May sariling meron talaga siyang sariling isip. Kaya natatawa nga ako pag sabi, si Jeff, hindi mo pwede pwersahin ito. Kaya nga magandang partner ito. Dahil hindi pa dala-dala ng kahit na sino. Gagawin talaga niya kung ano yung sa palagay niyang tama. At yung sa kanyang sariling pag-iisip. Kasi siyempre, lahat kayo nag-a-advise. Ang dami nag-a-advise. Pero, pag-iisipan niya yung muna. Pakikinggan kayo lahat. Then, mawawala kayo ng mga kalahating araw. Pinag-iisipan niya lahat ng sinabi niyo. Sabay sasagot siya. Pero yung desisyon niya, kanya talaga. Kumbaga, pag nagbitaw na salita, tutuparin niya. Lalaki ka usap. Yun ang sabi ko nga sa iyo, sa usapang lalaki, pagkausap mo si Sarah. Nakakatawa, pero dahil babae siya. Pero ang expression sa Tagalog, di ba? Usapang lalaki, kausap mo lalaki. Ayan, hindi nawa. Si President Bongbong Marcos ang nagpatotoo na hindi niya binabayaran si Katonying Anthony Taberna. Hindi nga niya alam na na bayaran daw siya Itong mga nagpapakalat ng mga balita patungkol kay Anthony Taberna na pakawala di umano ng gobyerno. Mga fake news kayo tumigil kayo. Ang dami-dami ninyong mga fake news. Para lang mayroon kayong masabi sa inyong mga followers, sa inyong mga subscribers. Ganyan ba ang gusto ninyo na style? Anong klase kayong content creator? Anong klase kayong mga influencer? Nagsisinungaling kayo sa mga video ninyo. Pinabulaanan na ni President Bongbong Marcos. Wala siyang alam. Hindi niya bayaran. Hindi niya pakawala si Katonying. Binatikos nga niya yung nagsasabing gano'n ang linaw ng sinabi ni President Bongbong Marcos. Buti pa siya, alam niya na binabayaran ko. Ako hindi ko alam. Ayan, mga sinungaling kayo mga fake news kayo. Napakalinaw. Mayroon ng video si Katonying na tahasan niya ang sinabi na ang gobyernong ito ang pinakakurap. Napanood niyo yan? Tinatapimi kayo ngayon. Mga fake news itong mga hindi natin malaman para lang may kwento, para lang may masabi sa kanilang mga video. Panay ang paninira. Wala. Kaya ngayon, puntahan natin ulit si Katonying kasi gustong kunin ni President Bongbong Marcos na maging secretary sa PCO.
Presidential Communication Office. Pero tinanggihan niya. Ang nandun kasi ngayon, ang secretary kasi ngayon doon, si J. Ruiz. Pero gustong palitan ni Bongbong Marcos si J. Ruiz. At ang napupusuan niya ay si Anthony Taberna. Pero wala pang official na pahayag na gusto niyang maging PCO. Unang-una, Iglesia ni Cristo, si Katunying Anthony Taberna. Ayaw niyang mabahiran ng anumang politiko yung pagiging Iglesia ni Cristo niya. Alam natin na pag sekretary na siya, malaki ang sweldo nun, mga 200,000 o kaya 150, basta malamang na. At hindi lang yun, lalo siyang sisikat, lalo siyang makikilala kasi kabilang na siya sa mga sekretary. Pero tinanggihan niya. Ano ang katunayan? Mayroon akong ipapanood sa inyo na video na galing sa isang vlogger din. Ito na kita ko kahapon. Ito, panoorin po natin. BBM. Basahin po natin itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa solid supporters. Ito po, sa Facebook po, mga kababayan. 17 hours ago, ayan, babasahin ko po sa inyo. Anthony Katunying Taberna, ito na, tumanggi, ulitin ko, tumanggi na maging bagong communications chief. Ayun ha, linawa, tumanggi si Katunying. Tinanggihan niya yung alok na maging chairman, maging kalihim, sekretary sa PCO. Ito, panoorin natin ulit. Tuloy natin. Sa ilang ulat ay tinanggihan ni Anthony Katunying Taberna na maging pinuno ng Presidential Communications Office o PCO bilang kapalit ni J. Ruiz. Kasi nung nakaraan nga po susumite ni BBM lahat ng cabinet secretary at kasama doon yung itong si J. Ruiz, mga kababayan na president po ng PCO, mga kababayan. Kaya ngayon ay naghahanap itong administrasyon ni BBM, administrasyong Marcos, napapalit dito kay J. Ruiz. At yung napipisil nga po ng Malacanang ay itong si Katunying o si Anthony Taberna. Pero tinanggihan. Ayaw po ni Katunying na... Ayun tinanggihan talaga. Tinanggihan niya talaga. Na ayaw niya na maging miyembro siya ng cabinet member ng presidente. Hindi natin alam. Pero para sa aking palagay lang, ayaw niya nang mabahiran ng politiko ang kanyang pagiging Iglesia ni Cristo. Malinis siya, tapat sa kanyang relihiyon. Malinis, tapat. At si Katunying Anthony Taberna ay may tungkulin niyan sa Iglesia ni Cristo. Hindi lang basta-basta miyembro, kundi may tungkulin, matatag, matibay na Iglesia ni Cristo. Ituloy po natin yung video. Maging president o maging pinuno ng PCO. Siguro ay ayaw niyang malait. At ayaw niyang, kasi kilala natin itong si Katunying na isang miyembro po ng Iglesia ni Cristo. Siguro ayaw niyang madamay sa panlalait ng mga tao yung kanyang relihiyon o yung Iglesia ni Cristo. Kaya tinanggihan po niya yung alok ni BBM. So ituloy natin, mga kababayan. Alam umano ni Katunying na hindi magiging madali ang magiging trabaho niya sa PCO at hindi rin umano ito kumpiyansa na siya ay madaling makakalagpas sa Commission on Appointments
Sa ngayon ay naghahanap pa rin ang palasyo ng papalit kay Ruiz na ilang buwan pa lamang nagsiservisyo sa PCO. So medyo bago-bago pa itong si J. Ruiz, pero papalitan agad. So wala pang napipisil, wala pang nahahanap itong palasyo na magiging kapalit nitong si J. Ruiz. Kasi itong si Katunying nga po ay ayaw, mga kababayan. So magbasa tayo ng comment dito. INC yan, may paninindigan, sabi ni Ayen Kabilaw. Eto pa, sabi ni Charis Biaza Quiz, ayaw niya masira pangalan niya, may sariling paninindigan. Siguro ayaw niyang madamay, ayaw niyang madamay sa kasiraan ng administrasyon ngayon, mga kababayan. Yun. Ito pa, Yun, sigurado yun. Kasi nga, sirang-sira na ang administrasyon ngayon eh. Tanungin ninyo yung mga tao, mamamayan, sa mga liblib na mga barangay. Sirang-sira na talaga ang administrasyon. Pero kung ang tatanungin ninyo yung mga panig sa kwan, ay sabihin nila, walang katotohanan, fake news yan. Ito, tuloy natin. Sabi ni Samson Samsi, may binitawang salita din si Tunying sa vlog niya at sabi, ito, ang pinakakorap na gobyerno sa lahat ng mga nagdaang administrasyon. Ito daw na administrasyon ni Marcos, mga bayan. Nakita ko din yan at napakinggan ko din yan. Ito pa. Si Katunying tatanggi talaga yan, maging parte ng anuman pwesto sa palasyo, sabi ni Dab Atano sa Heraldo. Ulitin ko, si Katunying tatanggi talaga yan, maging parte ng anuman na pwesto sa palasyo. Tinira na niya nga si PBBM sa pagiging korap sa video niya. Alam niyang masisira siya dyan. Kaya tinanggihan niya. Nice one, Katunying, sabi nitong si Dab. Ito pa, sabi ni TD Barrientos, mga bayan, mahirap sumama sa administrasyon na walang patutunguhan. Alam yan ni Katunying. Kaya pala tumatanggi itong si Katunying. Dahil nakikita po na walang patutunguhan itong kasalukuyang administrasyon. Kitang-kita naman natin, mga babayan, sa survey pa lang, trust rating survey ay lagapak, sumadsad at bagsak, mga kababayan, yung trust rating ng ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa kasalukuyan. Mas mataas pa nga yung trust rating ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte kaysa sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ayun, sana malinaw na. Kasi alam ko, napanood na rin ninyo yung tungkol sa video niya na talagang binatikos niya na ang pinaka-corrupt na administrasyon ay ito ngayon. Yun ang sabi niya ni Katunying. Alam ko, napanood na ninyo yun. Sikat, talagang trending yun, yung video niya yun. Pinaka-corrupt daw. Tapos sasabihin ng mga vlogger na kukunin daw siya na PCO. May nagsasabi na trolls daw siya. Saan kaya kumukuha ng mga balita yung mga taong ganyan? Mahilig mag-fake news. Puro kayo fake news. Walang katibayan. Pati yung pagkapanalo ni Senator Marcoleta, pinupunan ninyo. Nandun na. Senador na siya. Tapos sasabihin, nasaan na yung libreng kuryente? Hintayin mo. Hindi ka makapaghintay. Para ka namang gusto mo agad-agad, instant. Mayroon ba namang ganun? Kaya maraming napapahamak dahil sa gusto instant. Kaya
ito si Katunying, dahil sa kanyang pagiging Iglesia ni Cristo, ayaw niyang tanggapin, tinatanggihan niya yung anumang pwesto na iaalok sa kanya sa gobyerno, kahit napakalaki ng sweldo dyan. Dahil alam niya, at alam ng buong Iglesia ni Cristo, yung buong Iglesia. Kaya nga sinabi, nagrally nga kami. O ito nga, mayroon pa akong damit, ayan o, National Rally for Peace. Dahil magulo, napakagulo itong administrasyon ito. Alam ng marami. Si Senador Bato de la Rosa, yung mga nagbumoto sa kanya, sabi niya, protest vote, ganti ng mga tao doon sa ginawa sa mga Duterte. Yung pagiging PCO, ayaw talaga ni Katunying yan. Anumang pwesto sa gobyerno, ayaw niya, tatanggihan niya yan. Para mapatunayan ko yung sinasabi ko sa inyo na pinuna ni Katunying Antony Taberna itong gobyerno ngayon. Panoorin natin. Sinabi niya mismo, garapal yung administrasyon ngayon. Talagang pinatikos niya. Ito, panoorin po natin. Ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapal ang katiwalian sa pamahalaan. And if the President does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. Minessage ko po sila dyan tungkol dyan. Sabi ko, kung hindi, ako po, kahit pa paano, nakakapag-message ako sa ibang mga nasa inner circle. Grabe po ang katiwalian sa mga government projects ngayon. Yung arrest warrant na yan, ICC man yan o Interpol. Kaya lang, meron ka ba naman kang konsolasyon na pigilin yung arrest warrant, walang lubay ang mga Duterte, katitira sa'yo. Isa pa yun. Ba't ka naman gagawa ng mabuti sa isang taong araw-araw ay tinatawag kang bangag, adik, diktador. Tapos papaplanuhan ka bang ipapatay? Papaplanuhan ipapatay, tapos ipagtatanggol mo ba yan? Parang sabi ko, okay. Iba rin talaga pag may kausap kayo ng tao. Yan din naman yung binabanggit natin nung nakaraan na parang nag-extend ka ng reconciliation, helping hand, iniaabot mo, pero inaabot mo yung kamay, tinataga yung kamay mo. Na sinasabing bangag ka. Ba't mo kami abutin? Bangag ka. Adik ka. Ngiwi ka. Paano nga naman mangyayari? Umaasa ka sa kapwa mo na mabuti ang gagawin sa'yo, pero ginagawan mo naman siya ng masama araw-araw. Yun ang sinasabi natin. Matindi yung salitang yun, garapal. Sino ba naman kasi ang matutuwa mga nangyayari ngayon? May napanood ako na vlog, na video ni Senador Amy Marcos na hindi na daw si President Bongbong Marcos ang nagpapatakbo, kundi mga Romualdez daw at Araneta. Hindi, napanood ko yon. Sinabi ni Ma'am Amy Marcos, Senadora Amy Marcos. Kaya ito nga si Katunying Antony Taberna, mayroon siyang punong-puno ng aral yan.
naninindigan sa katotohanan, panig sa katotohanan. Kung ano yung tama, yun ang sasabihin niya. Tapos magiging bahagi siya ng administrasyon. Pagka bahagi ka na ng administrasyon, gagawin mo yung nararapat para proteksyonan mo ang gobyerno. Ayaw niyang ganun. Magiging sinungaling na siya. Punong-puno ng doktrina. Tapos makikita yan sa social media, sa mga balita. Kung halimbawa na siya ay magiging bahagi ng gobyerno, makikita ng mga kalaban ng administrasyon na Iglesia ni Cristo yan, bakit nagsisinungaling? Sino ang napulaan? Iglesia ni Cristo. Hindi yung gobyerno, hindi si Katonye. Ayaw niyang madamay ang kalinisan ng Iglesia ni Cristo. Kaya ayaw niyang tumanggap ng anumang pwesto sa gobyerno.